Reasons to be unashamed to preach the gospel of Christ. Rason ba nganong dili taangay magakaulaw sa pagwali o sa pagmantala o sa pagproclaim sa mensahe o sa gospel nga iya gyud ni Kristo mga igsoon. Kung naa ka may Bible, abli mo ba nako in the book of Romans chapter 1 verse 16 down to 17. Og ang pulong sa Ginoo nagkanayon, "For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation for everyone who believes, for the Jew first, and also for the Greek. For in it the righteousness of God is revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith." Maingon ni Pablo nga busa dili ko ikaulaw ang ebanghelyo ni Kristo kay mao kini ang gahom sa Dios ngadto sa kaluwasan sa tanan nga magatuo, una ngadto sa mga Hudyo kanato dayon, and then diha pod sa mga gospel gipadayag sa Dios ang pagkamatarong nga mao gyud ang pinagi sa pagtuo mga igsoon. Sumala sa gipamulong sa Biblia nga ang mga matarong magkinabuhi diha sa pagtuo mga igsoon. Atong niaging Domingo naghisgot ako kabahin sa ato abang pagkapinili o sa ato bang pagkatinawang. Nga una, ikaw gako, you are chosen to be blessed. Amen ba? Gipili ta aron nga mo receive sa immense blessing sa Ginoo. Gipili ta sa Dios regardless sa atong pagkamahuyang, but we are chosen by God to be blessed. O gitawag ta nga mahimo pong panalangin. Gitawag ta, gipili ta aron panalanginan, o gitawag ta niya aron nga mahimong blessing usab ngadto sa uban mga igsoon. Ug sa pikas nga bahin ikaw ako nagakahimo kitang blessing sa uban, pinaagi gyud sa pag-share sa person gyud ni Jesus Christ nga ikaw ako na panalanginan mga igsoon. Amen ba? Nagakahimo tang panalangin dili lamang nga mahimo tang mayong tao ngadto sa uban, but we become a blessing to others by imparting, by sharing Christ. Kansang ikaw ug ako nahimong napanalanginan, ug niadto pong uban nga magahimo sa pagtuo kang Kristo, mahimo pud silang mapanalanginan sama usab nato mga igsoon. Nga mao man gyud pod ang katuyuan nganong gipili ta o nganong gipanalanginan ta sa Dios sa immense o sa naghingapin uwas kang dakuang panalangin mga igsoon. Ang ato ang mensahe is gisummarize sa maong nga panghuna-huna mga igsoon tungod kay kung mingon tao we need to proclaim or we need to preach, it means nga naay mensahe nga ato bang ginadala, naay mensahe ba nga atong ginabitbit. O ang mensahe nato nga Kristohanon, simply as this, my friend. Okay. And that is the central truth sa ginatawag natog mensahe sa gospel. Ingon niya, the central truth of the gospel is that God has provided a way of salvation for man through the gift of His Son to the world. Mao na ang kamatuoran mga igsoon nga ang Dios gyud mismo mo'y naghatag og pamaagi nga ang tao makakaplag og kaluwasan o maluwas mga igsoon o kana pinaagi gyud sa gasa sa Ginoo nga mao gyud ang iyahang anak. He suffered as a sacrifice for our sin, overcome death, and now offer and share in His triumph to all who accept it. The gospel is a good news because it is a gift of God, not something that must be earned by penance or by self-improvement. Ingon pa niya nga kining mong gasaha mga igsoon, diha lamang gyud sa iyang anak nga si Jesus, nga nagsuffer tungod sa atong mga sala, og iyang gidaog ang kamatayon sa diyang nabanhaw siya gikan sa mga patay. O karon iyang gi-offer kana nga mao nga kadaugan kanatong tanan nga mudawat og mutuo diha kang Kristo mga igsoon. O kana nga maong mayong balita, maayo kana tungod kay gasa man kana sa Ginoo og butang nga dili nato maangkon pinagi sa ato abang pagpaningkamot. Dili nato maangkon pinagi sa atong pagkamayong tao.
dili nato maangkon mga igsoon pinagi sa ato ang mga penance kana bitang atong mga pagsakripisyo in the name of God. Tungod kay ang kaluwasan mga igsoon, it is a gift of God. Amen. And that is the message nato nga mga Kristohanon. Sumala pa sa Wycliffe Bible Encyclopedia, my friend. With regard sa pagpaambit nato sa Ebanghelyo sa Ginoo, usahay kitang Kristohanon bation baya tag kauwaw. Bation tag pagpanaha, muraog nabay jutayng bang pagpanuko ngato abang bation. Kay sa pikas nga bahin maghuna-huna ta, basin bayaon niya yaga-yagaan ta, basin bayaon niya og dili ta tuuhan, basin bayaon niya og dili i-accept ang atong mensahe. But ingon si Spurgeon, my friend, when we preach Christ crucified, kasadihang atong igawali si Jesus nga nalansang, we have no reason to stammer. Wala gyud tay rason nga magkanga-kanga. Wala tay rason nga mag-stutter. Kana bitang murag dili kayo straight ang atong pagkaistorya. Wala tay rason nga mag-hesitate o kana bitang magpanukom mga igsoon or mangayog dispinsa. There is nothing in the gospel which we have any cause to be ashamed. Amen. Wala gyud daw kunoy rason o igong rason diha sa Ebanghelyo nga angay nato kanang ikaulaw o angay tang maulaw mga igsoon. Daghang mga tao dili gali maulaw manabi o kinabuhi sa uban nga tao nga dili man tinuod. May mga tao gali nga dili maulaw manabi sa hinubay sa kinabuhi sa uban nga tao, not knowing the full story. Yet kita may mensahe kita nga dili nato angay ikaulaw tungod kay kani nga mensahe igsoon mao kini ang Ebanghelyo ni Kristo, my friend. O kaning butangan nagahatag nato kaisog ba, naga-encourage nato nga dili ta angay magakaulaw sa pagpaabot sa mensahe ni Kristo og moning mga butang gihatag ni Pablo nganong angay dili tang magakaulaw labi na gayud sa pag-preach, labi na gayud sa pagpaambit, labi na gayud sa pagpaabot igsoon sa gospel nga iya ni Christ. Una ingon ni Pablo, tungod kay ang gospel ni Christ is the power of God to save everyone who believes. In Romans 1:16. Ingon niya, dili ako magakaulaw sa Ebanghelyo ni Kristo tungod kay unang rason, mao kini ang gahom sa Dios sa pagluwas sa tanan nga magatuo mga igsoon. It is the power of God to save everyone who believes. Gahom sa Dios sa pagluwas sa tao o sa tanan nga magatuo mga igsoon. Yung word po nga gospel, it means evangelion. It means good news or maayo bang balita. Wa na'y kalainan sa mayong balita ang atong ginadala sa atong panahon karon. Og nagikan siya sa noun nga angelos, nga niyang bot ipasabot messenger o mensahero mga igsoon. So sa laktod nga pagkaistorya, ang good news, my friend, is something that is carried by an evangelius, and that is the word evangelist. So diha nato nakuha ang atong English nga word nga evangelist. Nga ato bitang madunggan nga nagawali sa mga kalsada proclaiming the gospel of Christ. O ang evangelist, my friend, it basically means the messenger of good news. Kung mayong kag evangelist, bot ipasabot nagadala o mensahero ba sa mayong balita, o kana mga igsoon applied kana siya dili lamang sa evangelist himself, but applied kana sa tanan nga nagaproclaim sa maayong balita mga igsoon. Amen. Kung carrier ka sa good news, kung bringer ka sa good news, and if you proclaim the good news, my friend, you are an evangelist, my friend, nga nagadala og mensahe sa kadaugan which was in Christ Jesus. Nagadala og mensahe sa kadaugan, nagadala og mensahe sa kagawasan, nagadala og mensahe sa paglaom, nagadala og mensahe mga igsoon sa kasiguraduhan nga mao lamang gyud og naa lamang gyud diha kang Kristo Jesus mga igsoon.
Every time we proclaim the gospel of Christ, nagadala ta sa mayong balita, mga igsoon. So therefore, we are performing the duty of an evangelist. Ang huna-huna manggod nato usahay ang evangelist, katulang isog kayo mo preach sa gospel. Yes, they are called evangelists. But as long as you are a bringer, a messenger of good news, you are an evangelist, my friend. Hallelujah. Pagpaka nato ang Ginoo ni anak, mga igsoon. The gospel of Christ, ang ebanghelyo po o ang good news ni Kristo, mao ang gahom sa Dios sa pagluwas sa tanan nga magatuo. O ang word po nga power, wa lang na magpasabot simply as power. But nagikan ka na sa Greek word nga dunamis, nga ang ihang kaulugan, it means miraculous power. It means miraculous might or miraculous strength. Naghisgot sa kanang gamhanan nga milagrosong gahom, milagrosong kusog, milagrosong pagpamuhat, mga igsoon. O ang ihang ugat nagikan sa verb nga donamai, nga diha it properly means the ability to perform, o ang katakos o ang kagahom sa pagbuhat o sa paghimo, mga igsoon. Mao kini nagtudlo kanato that God, I want you to understand me, brethren, that God can save anyone apart from believing the gospel of Christ. Nga ang Ginoo dili niya kayang luwason si bisan kinsa, gawas lamang kung siya mutuo sa ebanghelyo ni Kristo. Amen. Ang Ginoo dili makaluwas sa imong silingan. Ang Ginoo dili makaluwas sa imong mahal sa kinabuhi. Ang Ginoo dili makaluwas sa imong bana o sa imong asawa o sa imong mga anak unless they believe in the gospel of Christ. Gawas kung sila mutuo sa ebanghelyo po ni Kristo. Mao na ang ebanghelyo ni Kristo o the gospel of Christ, mao kana ang gahom sa Ginoo sa pagpamuhat sa kasing-kasing sa tao. It is the power of God, the ability of God to perform miracles in the heart of man for them to believe and be saved, mga igsoon. Sa laktot nga pagkaistorya, ang Ginoo dili makaluwas sa tao kung kanang tawhana dili mutuo sa mensahe ni Kristo. Amen. Mao na nga importante nga i-proclaim, importante nga ipaabot, ipadungog ang mensahe sa kaluwasan, mga igsoon. The gospel of Christ must be proclaimed for them to believe and be saved. Mabitaw tong ako ang kuan atong niaging Domingo nga ang tao dili maluwas sa atong mayong binuhatan. They are not saved by our good works, by our good deeds. They are saved once they believe sa mensahe sa kaluwasan, mga igsoon, nga mao ang ebanghelyo ni Kristo. Amen ba? Being good is good, but that is not the way to salvation. Ang atong pagkamaayo, maayo man kana, pero dili kana mo ang gituuhan sa tao aron sila mapasiguli sa ato ang Dios nga gamhanan. Mao na ang kinahanglan, igawali gyud, iga-proclaim ang mensahe ni Kristo aron nga ang taong makadungog nini makahimo sa pagtuo ug maluwas sila, mga igsoon. Amen. Napabata diha, the gospel must be proclaimed, and there is no substitute sa gospel po ni Christ for a person to be saved and be with God, mga igsoon. Ang gospel po which preached by the apostles nga nagaluwas mao kini. Ang ebanghelyo nga ginawali nilang Pablo, nilang John, ang apostolic faith, gospel nga ilang ginawali igsoon mao kini. Ingon ni Pablo, now I make known to you, akong gipadayag karon nga naha kaninyo, mga igsoon, ang ebanghelyo o ang gospel which I preach to you, nga akong giwali nga naha kaninyo, which you also receive, nga inyong gidawat and which you stand, nga inyong gibarugan and by which also you are saved. Unsa man na nga gospel? Mo ni ang gospel nga giwali nilang Pablo, nga gidawat nila, ilahang gibarugan, ilahang gikinabuhi, o ilahabang gituuhan
O gingon pa si Pablo, niana pod nga mong ibanghilyo, kamo naluwas mga igsoon. If you hold fast, kung magpabilin kamo sa maong mga pulong, which I preach to you. But ipasabot mga igsoon nga ngatong kaluwasan mawala, kung dili ta magpabilin sa minsay sa kaluwasan. Amen. If you hold fast, kung magpabilin ka, niya na nga mong minsahiya, niya na mong butanga nga akong giwali nga na kaninyo. Unless you believe in vain. Kay magtulang hinuon ta diha sa ingon pa ni Pablo, diha sa kakawangan mga igsoon. For I delivered to you as of first importance, pinaka-importante, what I also received, that Christ died for our sins. Amen. Nga si Jesus namatay para sa atong mga sala, according to the Scriptures. Nga si Jesus namatay para sa atong mga sala, sumala sa kasulatan. Nga siya gilubong, sumala sa kasulatan. And that He was raised on the third day according to the Scripture. Nga siya nabanhaw sa ikatulong adlaw, dili sumala sa istorya sa tao, but according to the Scriptures. Amen. Sumala sa kasulatan, long beforehand, ingon ang Bible, nga ang Misaya dili magpabilin sa lubnganan. And Jesus resurrect from the dead, claiming to be Christ, claiming to be the Son of God. Hallelujah. Pagpaka nato si Kristo ni ana mga igsoon. O gingon pa ni Pablo, gawas ni ana in hepe, and He was raised on the third day according to the Scripture, and that He appeared to Cephas, then to the 12. After He appeared to more than 500 brethren at one time, most of whom remain until now, but have fallen asleep. Then He appeared to James, then to all the apostles, and last of all, as it were to one untimely born, He appeared to me also. Ang pagkabanhaw po ni Jesus, di na tumo-tumo, kung dili nakita yun nila. Amen. Dili man-made, dili fiction, dili hoax, dili imagination, but usa ka historical event being witness sa pipila ka mga tao at their time. Amen. Nakita nila ang Jesus nga nabanhaw. Nahikapan nila ang Jesus nga nabanhaw. Amen. Nakita sa 500 ka mga tao at once ang Jesus nga nabanhaw mga igsoon. And that is the message nga ilang ginaproclaim. Bisag asa sila moingon, bisag asa sila mo ato, they are bringing this message of salvation that Christ died for our sins, that Jesus was buried for our sins, and Jesus was raised back to life on the third day. Aron nga kita nga magtuungan ha kaniya, dili maulawan mga igsoon. Amen. And that is the message of salvation. Butang nga makaplagan nato, dili sa relihiyon, but butang nga itong makaplagan in the very person of the Son of God, Jesus Christ. Hallelujah. Pagpaka nato si Jesus ni ana mga igsoon. Nganong nagkinahanglan manggutag kaluwasan, kung dili na nato masabtan, then mo na usahay dili kayo impactful sa atua ang pagpambit sa Ebanghelyo. But why need salvation? Nganong kinahanglan man tag kaluwasan? Una sa tanan, kitang mga tao, we fall short of the glory of God. Nakulangan kita, nakabsan kita sa himaya ba nga iya sa Ginoo. We fall short of the glory of God. Gawas ni ana mga igsoon, nagsugod ka na sensible of man. Mo natong masabtan nga sadyang ang mga tao nakasala, ang atong unang ginikanan midisobey sa command sa Ginoo, then we fall short of the glory of God. Mo nang ingon ni Pablo, pinagi sa usa ka tawo, death comes to all humanity. Ang kamatayon ni sulod sa tanan nga kaliwatan. Mo na nga natay ginatawag og
inherited or original nga sala. Inherited gikan sa atong unang ginikanan. Because the blood of Adam na nalaytay sa atong mga dugo, katong dugua nga nakasala, batok sa Dios. Since we belong to the lineage of Adam, mga igsoon mo na nga, may napanunod kitang mga sala. We fall short of the glory of God. Amen. Bisan pag unsa ta kamatarong, wa gyud ta kaabot sa standard sa pagkamatarong sa Ginoo. Because all men fall short of the glory of God. Our original condition was damaged by sin. Ang atong original nga kahimtang naguba sa sala, mga igsoon, ug kanang salaan nagdalag kamatayon. Kamatayon physical and spiritual, ug gibutang kita ilalom sa kapungot sa Dios. I want you to understand me nga sa diyang ang tao na kasala, di been put under God's wrath. Napailalom kita sa kasuko, napailalom kita sa kapungot sa Ginoo, mga igsoon. That means separation from the presence of God. Ang kamatayon, buti pasabot, nahimulag kita, gikan sa presensya sa Ginoo, kita nga mga fallen men kaniadto. Dili na ta mga fallen but was fallen. Tungod kay na-restore kita sa diyang atong giaksab si Jesus, mga igsoon. Apan kaniadto mga nahimulag kita sa Dios both spiritual and physical, mga igsoon. Ang gibuhat dayon sa Ginoo mao kini. God then in His rich mercy predestined His redemptive plan to restore mankind into His presence and save them from His wrath through faith in the promise who is Jesus Christ to be our ultimate substitutionary sacrifice and righteousness, mga igsoon. Unsay bot ipasabot ni ana nga wa gyud tay mahimo to save ourselves. Wala tay mahimo kasi po ang salvation, it talks about restoration sa ato ang na severe o naputol nga relasyon sa Ginoo. Salvation, it means nakalingkawas ta sa kasuko sa Ginoo. Because all people are under God's wrath. Ang butang nga makapalingkawas lamang nato gikan sa kapungot sa Ginoo mao ang pagtuo sa iyang anak nga mao gyud si Kristo, mga igsoon. Amen. By believing in the person of His Son, Jesus Christ. So, sa dihang ang tao nakasala, even in the account of Genesis, human nga nakasala, si ibag si Adan, ang Ginoo naghimo na og redemptive plan. Unsaon niya pag-restore ang tao balik sa iyang presensya, ug unsaon niya ang tao nga makapalingkawas po gikan sa iyang kasuko. And I want you to understand me, brethren, ang imperno po, that is God's wrath. Kapungot po na sa Ginoo. Mo na nga kung makalingkawas ka ni ana, because salvation, it means being saved from the wrath of God. Nalingkawas ka, na-redeem ka, na-rescue ka, gikan sa kasuko sa Ginoo, mga igsoon. So sa may gibuhat sa Ginoo, para malingkawas ta sa iyang kapungot, o mabalik ta sa iyahang presensya, mao nga mutuo ta sa iyahang gisaan. Mao nang ingon ni Abraham, faith, it is by promise, tungod kay maangkon lamang nato na by faith. Kay kung by work, ingon pa ni Pablo Dan, it is not by faith, kung by works. Since it is a promise, then it must be by faith, mga igsoon. Pinaagi diha kang Kristo nga mao gyud ang atong ultimate substitutionary sacrifice. Instead nga kita mo'y patyon, giangkon ni Jesus ang tanan, ug siya mo'y nahimo natong pagkamatarong, mga igsoon. Mo na nga dili gyud nato ang ikaulaw ang ebanghelyo ni Kristo. Hallelujah. Amen. Ikaduhang rason, ingon pa ni Pablo,
The gospel of Christ is in it. Manangin niya. The righteousness of God is revealed by faith. Kay diha sa gospel ni Kristo, gipadayag sa Dios ang pagkamatarong pinaagi gyud sa pagtuo. Sa diyang moingon ta og righteousness, daghan siguro nagadagan sa atong una-una. But when we say righteousness pertaining ngadto sa Dios, that means that God in Himself, kana nagpasabot nga ang Dios sa iyahang kaugalingon matarong, sakto ug tinuod. That God in Himself is right, just, and true. That whatever He does is right. Nga ang tanan niyang ginabuhat matarong o sakto o husto. In acts only in keeping with what is right and just. Nga nagalihok lamang siya sa kung unsa lamang gud ang sakto ug tinuod mga igsoon ug matarong. God in His very nature, ang Ginoo po sa iyang pagkasiya is righteous and is the standard of what is right. Siya po ang sumbanan, siya po ang sukdanan, siya po ang measurement sa kung unsa gyud ang matarong, to which matinud-anon pud niya ug wa gyud po'y pagkausab nga iyang gina-conform ang iyang kaugalingon. Palihog lang daw ko para masundan. Okay. God in His very nature is righteous and is the standard of what is right, to which He faithfully and unchangeably conform Himself. Wala po'y laing sukdanan sa pagkamatarong ang Diyos po Gud mismo. Amen. God in Himself, siya ang sukdanan sa unsa ang righteous, unsa ang maayo. Ug ang Dios matinud-anon nga iyang gina-conform ang tanan niyang mga gawi sa iyang kaugalingon nga wa gid po'y pagkausab mga igsoon. He also determined what is right and wrong according to His very righteous nature. And we can have confidence that God faithfully adhere to His own absolute perfection. Mo na nga may kumpiyansa kita mga igsoon, kasi po ang Ginoo, He cannot disown Himself. Dili niya kaya i-deny, dili niya kaya ilimod ang iyang kaugalingon by things nga dili mo conform sa iya pong being. Amen. So pertaining po sa righteousness, kanato naman nga mga tao. Righteousness is God's judicial approval. That is a legal term. Nga kung nakasahukmanan, ipawalang sala ka sa tanan nimong makapakyasan, then it means matarong ka na. Righteousness is God's judicial approval. It refers to what is deemed right and approved in His sight. Buta nga, unsa may sakto, unsa may acceptable, diha sa panlantaw o diha sa mata sa iya, nga iya sa Dios. That is to say that being righteous is being right or approved in God's sight. Nga kung mayong ka nga namatarong ka na, but ipasabot nga sakto ka, approved ka diha sa panlantaw sa Ginoo. It means you are right with God. But pasabot nga sakto ka diha sa panlantaw nga iya sa Dios. Remember, nga ang sumbanan sa righteousness is God Himself. Dili kita ang sumbanan sa pagkamatarong. Dili kita ang sumbanan kung unsa ang just, kung unsa ang right. Ang sumbanan, ang standard sa righteousness is God Himself. Amen. Mao na nga kanato nga mga tao, kung mayong tag na matarong natabot pasabot, matarong sakto ta diha sa panlantaw sa Dios. We are right in God's sight and we are approved diha sa mata sa Ginoo mga igsoon. But ang pangutana, unsaon man nato nga mahimong sakto ta diha sa panlantaw sa Dios, nga kitang tanan we fall short of the glory of God. Nga kitang tanan nakabsan man kita sa himaya ba sa Ginoo. Understand this, brethren. Only Jesus
can satisfy the righteous standard of God. Si Jesus Christ lamang po ang makatagbaw sa pagkamatarong nga standard nga iya sa Dios. Son paliw ko son. Mo nang ningon ni Pablo, He made Him who knew sin to be sin on our behalf. Siya nga walay sala, nan gihimong sala para kanato. O gingon pa gyud ni Pablo, gawas niya na, that we might become the righteousness of God in Himself. Nga mahimo kitang pagkamatarong, nga siya mo'y mahimong pagkamatarong nato diha sa Ginoo mga igsoon. Yaning butanga, duha ka butang ang gibuhat ni Jesus. I want you to understand me, brethren. Nga sa dihang si Jesus, nahimong sala para nato. It doesn't make him a sinner. So, wala na naghimo niyang makasasala. But ipasabot nga nahimo lamang siyang substitutionary sacrifice para sa atong mga sala. But ipasabot nga tong panahon nga si Jesus, gipasan niya ang cross. Gibunal-bunalan ang iyang lawas. Uban dito, iyang gipasan ang atong mga sala. He takes our sin. He becomes sin for us. Amen. Iyang giangkon ang atong mga kapakyasan. O kung sa'y gibuhat ni Jesus Christ, iya katong gikondemn, iya katong gisilutan ang sala dito sa cross, diha sa iyang unod mga igsoon. Manang ingon ni Pablo that the punishment was for us. Niadto kang Jesus Christ. Ang silot nga para unta kanato tungod sa atong sala, giangkon ni Jesus ang tanan mga igsoon. The moment nga si Jesus, iyang gipasan ang krus, midawat sa tanang mga labud, bunal, pasakit mga igsoon. It means nga iyang gihukman ang mga sala, anak nga maong higayuna mga igsoon. O gawas niya na, unsay gibuhat pagyud ni Jesus Christ, He also imputed His righteousness by faith nga na kaniya, nga mo lamang gi makatagbaw po sa pagkamatarong nga ginadiman sa Ginoo. Amen. Wa gyud laing makatagbaw sa pagkamatarong nga ginapangita sa Dios, only Jesus Christ mga igsoon. Gawas nga iyahang gikuha ang atong mga sala, gihukman diha sa iyang unod dito sa cross. Iya pagyong gibuhat sa dihang nituot na kang Christ, iyang gihatag kanato ang iyang pagkamatarong nga nagtagbaw sa pagkamatarong nga ginapangita sa Dios. Amen. That's why, ingon ni Pablo, pinaagi kang Kristo Jesus. We are right in the eyes of God. Mo na nga si Jesus, mo'y ato ang pagkamatarong mga igsoon. Without believing in the person of Jesus Christ, dili nimo ma-meet ang pagkamatarong nga ginadiman sa Ginoo, because the only righteousness that satisfy God's righteousness is the righteousness of His Son, Jesus Christ. Amen. Pagpaka nato ang Ginoo ni anak mga igsoon. Mo nang ingon ni Pablo in 1 Corinthians 1:30. But by His doing, you are in Christ Jesus, who become to us wisdom from God. Mo na si Kristo na imong kaalam sa Dios para nato, in righteousness and sanctification and redemption. Si Jesus po ang ato ang pagkamatarong. Mo na nga nahimutang matarong atubangan sa Ginoo. Dili pinagi sa ato ang buhat, kaya wala tay igong buhat nga mutagbaw sa pagkamatarong nga ginapangita sa Dios. Amen. Mo na nga ang kaluwasan po, it is by faith alone. It is not by works. Kining atong mga buhat, bunga rani sa tong pagtuo. Kining atong mga buhat, bunga rani sa tong pagtuo. Panwa ta naluwas sa atong mga binuhatan. Ang atong kaluwasan, pinaagi gyud sa pagtuo kang Kristo Jesus, mga igsoon. Hallelujah. Jesus Christ is our righteousness.
Mo na ingon ni Pablo, dili nato anga ikaulaw pag-proclaim sa gospel. Tungod kay diha sa gospel gipadayag sa Dios ang pagkamatarong nga iya sa Ginoo pinaagi sa pagtuo. Nahimo tang right in the eyes of God by faith in His Son, Jesus Christ. Nothing more, nothing less. There is no middle ground, mga igsoon. That's why Jesus must be preached. Una-una mangguna to usahay, daghang kog mga maengkwentro, mag-interview baya po ko. Igsoon, unsa may imong banlantaw sa kaluwasan? Siya nga, abuhat lang kag maayo pastor, di lang ta manapak sa atong isig ka tawo. Siya nga, maluwas ka kung maayo kag binuhatan. Kumao ba? Not knowing the full context of the Bible. Wala nga masabta nato nganong ningon siyang Bible nga it is by faith alone. Because there is no such human standard sa pagkamatarong that can fully satisfy the standard of God. Only Jesus. Wala nga sa dihang nituo ka kang Jesus, ingna na imong tapat, matarong na kaatubangan sa Ginoo. Mo na every time nga ang Ginoo mulantaw nato ang iyang makita, dili man ang atong kaugalingong pagkamatarong kay ingon ang Bible, ang atong pagkamatarong trapuhan lang na atubangan sa Ginoo. But every time lang taon ta sa Ginoo, ang makita sa Ginoo ang pagkamatarong sa iyang anak na si Kristo Jesus being imputed to us by faith. Hallelujah. Di ba nindot? Si Apostle Paul was unashamed to preach the gospel of Christ because it is the power of God to save everyone who believes. Mo na kinahanglan gyud nga iwali para nga motuo sila. And in it the righteousness of God is revealed. Diha pod gipadayag sa Ginoo ang pagkamatarong ngaya sa Dios, which is by faith. Therefore, mo na akong hagit kanatong tanan, let us not be ashamed telling others of the good news. Dili gali ta maulaw magistorya sa kinabuhi sa ubang tao wa tay basihanan. Diba? Dili gali ta usahay batiog kauwaw mo istorya og issue sa uban without kana bitawng concrete nga basis. But kini nga tuwa, it talks about eternity. Dili ta nga mauwaw mga igsoon. Therefore, let us not be ashamed telling others of the good news of Christ, that He died for our sins, buried, and was raised on the third day according to the Scriptures. Usa, dili ta magakaulaw sa pagpaabot sa maayong balita nga si Jesus mga igsoon namatay para sa tong mga sala. Gilubong ug nabanhaw sa ikatulong adlaw sumala sa kasulatan. Amen. Hallelujah. Pagpaka nato atong Ginoo mga igsoon. And let us stand and let us worship